everyone, my name is Andrea, and here with me my two closest friends, Janelle and Mike. Welcome to In a Jam podcast. So, bakit finally ginawa na natin to? Alam ko matagal na natin usapan, no? Na What made total us decide regularly naman tayo. finally? Yeah. Kasi sabi natin, gusto nating, 'di ba, mag-share ng insights about life and stuff. Ako feeling ko, sa wide kasi no experience natin, si Janelle, si Yeah. ikaw, ko, hindi man hindi man kakaiba ang ating mga experience, feeling ko kahit papaano people can relate, di ba? Yes. Saka hopefully meron sila mapipick up. It's also our way to unwind na rin dahil ito naman talaga ginagawa natin regularly. To Yeah. unwind at saka maglabas ng mga hanas. Ikaw, Janelle. Ako, kasi nga regular naman and we always talk about life and struggles and yung mga buhay-buhay, buhay nanay, buhay as alam mo yun, lahat ng aspects ng buhay bilang anak, yung mga ganon. I think lahat naman tayo nag-agree na kung siguro, ang funny to think na kung may nakikinig sa atin, siguro meron din silang mapupulot na aral or makaka-relate sila sa atin, ganon. O hindi man lang, at least matawa man lang sila. Oo, correct. Bakit hinadjam? O alam ko, sasabihin ko ako nag-isip nito. Pero bakit ka napapayag? Or meron ba kayong ibang naisip? Gusto ko maging generic siya enough para kahit ano pwede natin pag-usapan. At the Yeah. same time, para kasi siyang double, triple meaning even, di ba? In a jam means nasa alanganin or in a bind. Pwede Yeah. rin naman in a jam, parang jamming. Pag medyo chill lang tayo, pwede rin naman yun yung pag-usapan. Yes. Medyo jamming Yeah. tayo, di ba? Nice. Aww. Nice. So yun nga, in-explain mo na. So in a jam, jam means yung initial names natin. So Janelle, Andrea, and Mai. Ang galing nga before we got to in a jam, marami tayong pinagpilian. And at first pa, I was thinking about focusing on our relationship bilang mga magkakumare. Pero actually, other than being magkumare, kasi we've gone through a long way since high school barkada talaga tayo. So from there naging magkukumare. But I agree with the in a jam. So we are not boxed with a certain topic or genre ng buhay na hindi lang tayo magkukumare. But we can also talk about other things. Correct. Ito, ano sa Oo. tingin Tsaka mo, parang Mai? ang gandang pakinggan di ba? In Oo, a parang jam with parang Janelle. pinag-isipan. Parang kasi, seryoso, no? oo. Actually, naisip ko nun, parang, initials, anong gagawin natin, ganyan. Pero sabi ko nga, di ba, naisip ko lang initial, tapos anong meaning? Pero agree ako dun sa inajam. Kasi ano naman tayo, hindi naman always negative eh. Yung mga pinag-uusapan natin. Yeah. Oh, may negative ba? Charing. Wow, In tayo fairness na. naman, kahit Perfect naman, na natin. in fairness naman, kahit naman negative, lagi naman para tinatawanan lang natin. Chill lang. May Oo. joke pa din. Saka yun naman din na na-appreciate ko sa atin kahit naman may pinagdadaan ng negative yung bawat isa. Mahirap kasi pag puro ikaw lang din nag-iisip, 'di ba? Magsa-spiral ka lang dun sa negativity. At least Yeah. pag na-share natin sa isa't isa. Which I think baka relatable din sa iba. Baka may mga pinagdadaanan din silang iba. Malay mo may makuha rin silang insight sa atin, 'di ba? Na hindi lang yung puro kung ano lang yung nasa isip nila, yun lang din yung dun lang umiikot yung mga thoughts nila. Sabi nga natin, 'di ba, yung mga problema natin from high school to kayo padalaga, pabinata na yung mga anak niyo, nagle-level up lang din yung mga concerns natin sa Yes. buhay. So parang Oo. jamming. Nag-evolve, no? Correct. Mula sa mga pagbo-boyfriend. Oo, dati ganyan. problema lang natin, homework eh. Ngayon, boyfriend na ng anak Papayagan yung ba? problema. Oo, correct. So, grabe na yung pagka-jam ng mga buhay-buhay natin. Pero masaya. Parang nag-full circle na, no? Oo. From our experience to now, yung mga anak na natin na ganun din ba tayo magre-react how our parents reacted kapag Well, napapaalam mga ganyan. Dating. Yes. Well, yeah, malalaman natin, no, as we go along. Pero naalala ko lang ngayon dahil sabi natin lagi naman tayong nag-uusap. Para everyday yata may at least isang chat. Regardless kung ano, what it's about, di ba? Minsan Meme kahit nga na lang may eh. isa lang na bored na naghahanap. Naalala ko, nung nag-visit ako dyan, di ba? Na nagkita tayo. And yet, naalala ko, sabi ni Troy, parang kahapon lang kayo magkausap.
Maka-happy Oo. hour kami Same. magkausap. Happy at least tayo. So, Parang kailangan na rin ba natin parang introduce hindi mga asawa natin? hindi na. Yung jam maghahaluan. Mag-iiba. May iba yung topic. Oo. Correct, correct. Pero Tsaka kasi mafi-filter yun, mafi-filter. exactly. Oo nga, hindi tayo gano'n mag-usap. Yeah. Dahil ang topic natin mostly would be in a jam in general. Parang naisip ko nga nung una is parang unpacking daily struggles, 'di ba? Pero not necessarily daily struggles. It can be daily joys or what. Yeah. Tapos naisip ko, we haven't talked about this time tatlo, na being a married person, being wife, mother, friend, daughter, sister, ano yung everyday na lang ina-jump ka with that circumstance na everyday na lang ba, Lord, ganito lang. Pero syempre, we have learned to accept it na hindi na siya sobrang negative in a way. Pero Mm. natanggap mo na part na siya ng daily life mo, pero still somehow annoys you, kumbaga. Or may konting friction that causes. Hirap naman. Unang episode pa lang, may exam na. Hindi. Hindi ako kasi, naisip ko kasi yan, na parang ako on the day-to-day, everyday na lang, pero syempre natanggap ko na to, no? Yung everyday na lang, kailangan ba gisingin kayo lahat, pati asawa. Yung, pati asawa. So, times 5 yun, no? So, 4 kids plus Correct. asawa. It's parang everyday na Oh, lang. shucks. Tapos, Wala akong laban sa inyo. ay, Pareho kayo 4 kids. Tapos husband, di 5 Ako may total. dalawa pa ako angels na minsan rin concern. Oh, pero yeah. ginigising mo rin sila. Oh, Ay, okay. hindi naman. Yeah. Sa akin naman siguro, being the eldest, tapos since my mom passed away, yung responsibility talaga na I'm holding everything together in a sense na kailangan ako mag-isip lahat ng bagay. So, from finances to daily activities and also yung mga dates, yung mga bakasyon. There are times na, of course, tanggap ko na. Pero yun nga, di ba, there was a time din na gusto ko nang bumili. Char. Kasi di ba may times din na gusto kong magpahinga na pwede bang hindi mo na ako mag-isip. Off mo muna yung Kasi, brain natin minsan, di ba? oo, di ba? Na, pwede bang kayo naman ang mag-isip kung paano tayo kikita, paano tayo kikita, paano mabubuhay, yung mga ganon na daily, natin, na iniisip natin. Yung parang, pagising pa lang, syempre, yung parang, mag-aayos ka na ng mga bagay, ganyan, yung mga ganon na daily mo ginagawa. Kasi pag hindi mo ginawa, parang, well, ibang gagawa. At hindi mo rin matitiis. Yung mga But ganun. then, tinanggap mo na yun na talaga ang iyong Exactly. tadhana. Correct. So, parang inaano ko na Lord, kaysa mag-complain, sige, tatanggapin ko na lang. Kasi it's useless na, umangal ka pa. Burden lang sa'yo. Naging negative Correct. lang. Ako nga rin kahit dun sa everyday na yun, kahit na petty lang siya, every time maiinis ako na parang, ano ba naman, ginising ko na naman kayo lahat. Tapos handa na nga lahat, kakain na lang kayo. Parang minsan, pag iniisip ko sa sarili ko, pag alis ng kids, sasabihin ko sa asawa ko na, uy, next time naman, ganito. Pero laging, wag na nga, parang tinanggap ko na, okay na nga, sige Okay na, na. yun na nga, alam ko na, Yeah. yun na yung role ko. Yeah. Yun. Meron times na ako naiinis kasi syempre yung asawa ko, he works 5 p.m. to 2 a.m. So, he gets home mga 4 a.m. Before kasi babangon siya sa mga tanghali na. Parang ako pa ba magliligpit ng kama? Sa akin kasi, nagkaroon ako ng rule sa sarili ko. That's for me lang. Pero kasi unfair din na I expected of him without telling him na my expectation is that since ikaw yung huling bumangon, di dapat ikaw magligpit ng kama. Okay. Di ba parang ganon? Kasi parang sa atin siguro common na yun. Na, di ba ikaw Expectation ba yung yun? Di ba ewan ko. given yun? Di ba? Exactly. Pero ewan ko ba, sa tagal na namin mag-asawa, sa 19 years, I realize sa lalaki parang kailangan sasabihin na kasi kung hindi common yung common sense, yung gano'n. Sorry, pero yeah. Na kailangan malinaw, kailangan sabihin mo kasi hindi nila alam, parang gano'n. There's a time naman na sinabi ko na pwede ba pakiligpit naman yung kama pagka tumayo ka, di ba? Ikaw may... To answer your question, halos ganun din. Parang inisip ko nga ano nga ba? Kasi lately, in fairness,
Siguro dahil may mga binago din ako sa mga habits ko lately na mas kalma ako ngayon, mas madali kong ano yung mga bagay-bagay. Pero siguro yung different roles that we have to play, 'di ba? Kasi hindi ka lang naman asawa, di ka lang nanay. Ang dami talaga. Tapos yung nagiging cause siya ng disagreement minsan kasi feeling ko hindi tayo naiintindihan, 'di ba? Yeah. So, Kahit nagkakaroon ng naman ka lang na extra. friction. Oo, may mga Oo. gano'n or parang feeling ko feeling ng iba ang dali lang or let's be specific, feeling ng mga husbands natin ang dali lang, 'di ba? Pero Yeah. parang 'pag sa isip-isip ko, "Sige nga, ano bang iniisip mo sa isang araw? Sige nga, anong iniisip ko sa isang araw?" Yung gano'n. Na minsan gusto kong hindi na, pero minsan 'pag binibilang ko, oo nga, ano nga ba yung mga anak, yung mga schedule sa Yeah. school, 'di ba? Yung ako sa case ko may negosyo kami, may business kami together pero parang mas magwo-work kung hindi kami magkasama dun kasi may ginagawa na siyang sarili. So ngayon, consultant ko na lang siya, hindi na siya as detailed dun sa business. Tapos ngayon 'di ba nagpapagawa ako ng bahay, so ang dami-dami masyado. Tas siyempre minsan sa family ko, sanay yung mom ko na ako yung lagi niyang tinatawag. Malaki na yung adjustment namin na may secretary naman siya, hindi mas madalas sila. Pero as in minsan kahit daddy ko, "May order mo nga ako ng ganito dadalhin ko sa bowling tournament namin." Yung mga gano'ng bagay na per little things, sa'kin naman service na lang Eh, sa pamilya pero it adds role up naman eh. kasi ang panganay. Hindi naman ako I mean kasi malapit ka diyan. Yeah. ako yung medyo matagal na nakapag-asawa, 'di ba? So ako talaga yung naging kanang kamay. So, minsan may mga family friends, "Book mo nga yung ganito, ayusin mo nga yung ganyan." Parang ako, "Wait lang, may binu-book din ako sa pamilya ko." Pero yun na nga, sabi niyo nga, tinanggap mo na siya. Kaya parang minsan sa akin, wala eh, gano'n talaga eh. Pero Oo nga, wala. slowly, nakakapag-set naman ako ng boundaries. Nakakapag-no na ako 'pag talagang hindi kaya. I'm grateful pa rin na looking at the bright side ka na lang lagi. Mm. Kahit na minsan Mm. nakakairita din yung mga kagaya nga ng sabi niyo kunyari yung mga bata, araw na lang i-re-remind mo na pagka-uwi magbihis, mag-lunch, mag-homework. Mm. Oh my gosh, araw-araw Yeah. talaga 'to. Tas yung Correct. kain 3 beses isang araw mo ire-remind, yung gano'n. Pati kain. Kasi Kasi hindi mahilig minsan kumain yung mga kids. tsaka siguro preoccupied sila. Ako kasi inoorasan ko 'di ba, dapat gan'tong time ito na yung as much as we can magro-routine sila. Pero Mm. nag-iiba-iba na rin yung needs nila. Eh, dito ang aga ng school, eh. So, dapat mga 8:30, 8:00 lights out na. Eh, minsan nagho-homework pa, hindi pa naliligo. So, nakaka-stress talaga. Hintayin mo pag teenager, hindi mo na sasabihang maligo Yeah. sila kasi hindi na rin sila makikinig eh. That's true. Oo, Correct. Dahil maliligo sila kahit anong oras nila gusto. Like, gabing-gabi Oo. na or hindi na maliligo, parang, sabihin mo na lang, hindi ka naligo. Yeah, Yeah, gano'n na lang eh. correct. Ganun. At pa saka sa kain, ganun din. It's either lagi Yeah. silang kain sila ng kain or hindi rin sila kakain sa oras. yun nga Oo. eh, minsan ang hirap kasi pa iniisip ko, ako ba nung lumalaki ako, siyempre tinatawag kami, pero may moments din naman ako na wala na, nakaligpit na lahat tsaka pala ako bababa, yung gano'n. O minsan Mm. gabi na, naka-uniform pa rin ako. May mga gano'ng moments din ako dati. Pero ngayon, ang hirap pala niya, yung kumbaga, siguro what makes it difficult is meron akong gusto na makontrol tapos hindi ko makontrol, yung Yeah. 'di ba? Correct. Kaya minsan let go na lang. Choose my battle Yeah. na lang. Siyempre iniisip ko, paano na 'pag lumakas sila, wala silang disiplina sa ganito. Yung may mga gano'n minsan na 'pag ni-let go ko ba 'to ngayon, magkakabunga ba 'to ng hindi maganda in the future, yung mga gano'n. Ang hirap balansehin. True. True, true. So, aside from that, ano pa naiisip mo, Andrea, kung bakit mo naisip na, Hindi, ah, wala. Naisip ko lang kasi, akin nga simple eh. Hindi ganun kalalim ang hugot. We just learn to deal with it. Yung sa ngayon naman na nag-adjust kasi ako. Ngayon ko na-feel talaga na meron akong teenager, di ba? So, ah, nag-adjust ako kasi parang everyday na lang meron kayong friction, may cause ng mm, friction, kahit na maliit na bagay. Parang yeah, big deal bigla, parang sumasabog, ganun. mm, Tapos, yun yung sinasabi ko kay Troy, kasi pag iniisip ko, wala akong paghuhugutan na experience on how to deal with it. Kasi iba yung teenage life natin noon eh. Medyo yeah, that's mas Lalo true. na Iba, sa'yo, iba. medyo yung mas iba diyan. secured, mas ano, Yeah, 'di yeah. ba? Oo. Oh, tapos Kasi ngayon, they mas have more freedom. Eh. oo. So parang wala akong paghugutan na kasi nung teenager ako hindi naman ako kinakausap na matino. Ay ibig Yeah, sabihin hindi yeah. ako kinakausap masinsinan, galit.
Yeah, or kaya Oo, bawal. that's true. Tapos, even sa love life, hindi naman namin pinag-usapan yun. Kasi sabi ko nga, parang hindi ko alam kung paano ko i-model or how do I handle this? Kasi parang ako merong isang chapter of my life na nawawala. Parang ganun yung feeling ko. Yeah. So, ano pa na-navigate pa to? So, ayun. Yun yung ano ko lately. Yan yung parang Yan yung struggle mga ko. napapaisip mo. Oo. Mm. Naisip ko tuloy, kung awa ng Diyos, dun lang sa child ko. She went through din parang difficulty. Pero kasi there are a lot of factors naman talaga. Kaya kami, naintindihan namin. Ang hirap kasi nag-resign ako sa work para tutukan siya and to homeschool her. Pero hindi nag-work. So nag-enroll kami 2 times in that year. Kasi nung pinasok namin sa traditional school, biglang nahuli na kissing daw. Yung fear ko dahil nga I got pregnant at 15. Na ako baka maulit sa kanya. So I tried a different approach in a sense na ibahin ko yung ginawa sa aking approach, ibahin ko dun sa anak ko, di ba? So, although napakahirap nung time na yun, kasi yun din same with you. We don't know how to navigate these things na nagre-rebelde kasi iba yung approach ng magulang natin di ba? At that time, so nag-resign ako, tinutukan ko, pero yun nga hindi nag-work. Pero sa akin, I think it worked in a sense after some time na nakita niya yung effort na nag-resign ako to really look after her, talk to her. Kumbaga, talagang tiyaga talaga. There are times talaga na gusto ko na siyang isoli sa tatay. Pero grateful na rin ako kay Jello na sabi niya is, anong buti na magagawa nun na isusoli mo? So, we're going through it together and trying to understand din. So, we figured out din na nagpa-counseling din siya. While she's going through counseling, kahit na ang feeling namin kasi kalaban kami nun. So, syempre, pag sa counselor, ang susumbong, parang ang sama-sama namin magulang. So, syempre, ikaw feeling mo, kulang pa ba yung binibigay mo? Kasi sa magulang natin, parang isusumbot sa'yo na, binigay ko sa'yo lahat, wala kang karapatang magrebelde. Parang gano'n, di ba? Oo. As a teenager, kasi alam mo namang they're going through a lot of things talaga. Hormones, and then yung mind nila, yung identity nila on their own, and then how they're dealing with peers, yung things like that. So, at that time, buti na lang, sabi ni Jello, let's not give up on this. We continue those having relationship with God, going to church, getting support from there na how are they doing with yung ganitong mga situation. Ganun. Pero, yeah, it's different for each child kasi wala siyang formula. Yes. Oh. Ibang bata reacts differently with Oo. a different situation. So, hindi mo pwedeng sabihin na like yung parents natin, ganyan yung kami pinalaki, ganyan yung gagawin ko sa inyo. Wala kayong choice. Pero kami nun, we realize na hindi pwedeng ganun na yung kung ano yung formula sa atin, ganun din yung formula natin. And then there are times na kaming dalawang mag-asawa nag-uusap lang na bakit dun sa panganay hindi naman ganyan. Iba. Kasi nga iba nga iba siya mag-react, iba siya mag-ano. But ano naman, everything went well. We talked to her. Pero hinomeschool namin talaga siya. Ang laking bagay nung hinomeschool namin siya kasi tas kami din mag-asawa, we're working in a homeschooling organization. So, papasok kami ng office kasama yung mga bata. Ano nakita ko doon na talagang nag-build yung relationship namin na lahat kami. Kasi we all go to work and sila dahil homeschool, sama sila going home together, going early again. And for ilang years na ganun kami. So, na-build talaga yung relationship namin na wala silang choice. na kasi kami yung kakausapin nila as parents. So, doon nabuo din yung relationship namin. Buti hindi nila na-feel na na-restrain Oo naman nga, siya. oo. Ay, hindi naman. Ang maganda lang dun sa homeschooling organization na yun is that yung mga magulang din, yung mga nanay din dun, dala-dala rin nila yung mga anak nila. So, lahat ng Tama. activities doon, they also join like theater, they have theater there, so may mga classmates sila doon. So, yung thinking naman na walang socialization, hindi totoo yun for them kasi talaga socialized nila. Kasi nga, lahat ng activities na meron doon, piano lesson, sige lahat. So, may mga classmates sila doon, ano. And yet, medyo controlled environment pa din kasi nga, hindi sila as exposed to if they're in a regular school. Okay. Pero alam mo, on the contrary, pinag-uusapan natin, sabi ko wala akong experience para humugot. So, ina-expect ko, sasabihin mo,
dahil ikaw naman coming from sobrang dami experience nung teenager ka, medyo kahit papaano alam mo how will you deal with this na teenager Ah, yung mga oo. anak mo. Yeah, yeah. Wala, pare-pareho lang din pala, really. Hindi mo naman masasabi kung That's paano, true. how to handle it. Oo. Akala ko sasabihin mo, dahil rebelde kang bata noon. Alam mo kung paano i-deal yung mga anak mo. Hindi rin pala. Pwede rin Yeah, naman. hindi. Oh. Yeah. Ay, it's surprising nga, di ba? Ako nga rebellious na nung time na yun. Pero hindi ko pa din alam. So, siguro din dahil nga rebellious ako noon. And then I thought when it was happening to me as a parent, na-realize ko nga na, wait lang, hindi ko pwedeng gawin yung same formula ng parent ko. Kasi nga, kaya nga ako nagrebelde eh. Kasi nga, it didn't work for me. So, Okay. naisip ko rin at that time na I should change the approach na hindi pwedeng same formula. So I think yung generation natin talaga, you can't say na meron tayong model to look up to. If, kasi nga kami naman, we were dysfunctional family. But even if parang normal family setting, dahil yung generation nila, iba yung setup, yung iba yung I thinking, think iba pa rin talaga. mukhang normal nga yan. Kasi akala ko nung una, pag nag-uusap kami ni Troy, na ba? Kasi parang laging, ano naman, yung sa side niya parang, grabe naman, lahat naman, nag-uusap kayo, kinakausap kayo masinsinan, Yeah. pinapayagan ka, parang ako Oh, naman lagi yung hindi. hindi. Pero nung minsan may get together kami dito sa kapitbahay namin, apparently ganun din. So sabi niya, hindi ko rin alam paano i-approach yung mga anak ko na anong sasabihin ko na hindi pa galit lagi. Kasi nga, ganun din sila lumaki. It's either hindi pag-uusapan yung love life or Yeah. lessons about taking care of yourself sa relationship, or papagalitan ka na lang. Hindi, bawal yan. Hindi pwede. Yeah. Ganun. So, hindi pala. At least, kahit pa paano, I felt better dahil actually, hindi pa, normal pala. Tapos ngayon kausap ko kayo, Normal. normal pala. So, Normal siya, nga si siya. Troy ang hindi normal. So, Funny kasi parang at some point napagod din ako ikwento yung kwento ng buhay. Siguro dahil I have my own family now, kaya ngayon I'm going through a different stage in life. I realize na okay lang naman pala yung nangyari. Pero hindi siya okay kasi hindi talaga siya normal. Pero alam mo yun, hindi na siya as heavy as when I was growing up. so that's it for our first episode, and stay tuned for more. We will be talking more about our lives. Hopefully, you're able to learn something and we were able to bless you. Thank you. Yay, thanks!